Si Mara ay 22 taong gulang. Nakatira sa isang tahimik na barangay sa gilid ng bayan kung saan ang umaga ay laging may amoy ng basang lupa at kape at ang hapon ay laging may tunog ng tricycle at tawanan ng mga kapitbahay. Wala siyang marangyang buhay pero may disiplina siyang natutunan sa tagal ng pag-aalaga sa sarili at sa nanay niyang si Aling Nena na may maliit na tindahan sa harap ng bahay. Sa umaga, nagtitinda sila. Sa tanghali, naglilinis. Sa gabi naman, si Mara ay nag-aasikaso ng mga order niya sa online selling, kung minsan damit, kung minsan gamit sa bahay, kung minsan kung ano lang ang mabenta. Hindi siya tamad at hindi rin siya reklamador, pero may mga araw na napapahinto siya sa harap ng salamin, tinititigan ng sarili at napapailing na lang kapag naaalala ang mga salitang binitiwan sa kanya ng ilang kamag-anak na dumadaan sa tindahan. May pinsan siyang laging may dalang bagong cellphone at laging may kwento tungkol sa connections sa siyudad at may tita siyang mahilig nagpayo na may kasamang sumbat. Sinasabi nilang mabait daw si Mara pero sayang, pangbisyo raw ang pangarap niya dahil hanggang online seller lang siya. Kapag may handaan, siya ang laging pinapakiusapang maghugas, magayos, magbuhat, tapos kapag oras ng usapan tungkol sa tagumpay, parang hangin lang siya. Natutunan niyang ngumiti at lumunok ng sama ng loob, hindi dahil mahina siya, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang tahimik na buhay at ang paggising kinaumagahan na may trabaho pa rin at pag-asa pa rin. Nung gabing iyon, may order si Mara na kailangang ihatid sa kabilang purok at hindi niya pwedeng ipabukas dahil pangregalo raw. Nagpaalam siya kay Aling Nena, nagdala ng payong at plastik na pambalot at sumakay ng tricycle hanggang sa dulo ng kalsada. Mula roon, naglakad na siya dahil masikip na ang daan, puro lubak at putik at nagsisimula ng bumigat ang langit. Sa gitna ng paglalakad, bumuhos ang ulan na parang binuhusan ang buong baryo ng timba-timbahang tubig. Kumapit siya sa supot ng order, pinisil ang strap ng bag at nagmamadaling tumawid sa parte ng daang halos walang ilaw. Doon banda ang lumang balete na matagal nang pinag-uusapan ng mga matatanda. Sinasabi ng iba huwag daw dumaan kapag gabi dahil may mga taong nawawala at kinabukasan hindi na nila matandaan kung bakit sila napunta roon. Si Mara hindi naman naniniwala sa lahat pero kapag dumadaan siya roon, natural na lumalakas ang tibok ng puso niya at napapabilis ang lakad. Habang nakayuko siya, iniiwasang matalsikan ng order, may narinig siyang bulong na parang humalo sa patak ng ulan. Hindi niya maintindihan sa una pero nang tumigil siya sandali, malinaw na parang may bumanggit ng pangalan niya. Mara. Hindi sigaw, hindi tawag, kundi bulong na tila nanggagaling sa mismong hangin. Napalingon siya pero puro dilim at basang dahon lang ang nakita niya. Kinusot niya ang mata niya, inisip na baka pagod lang siya, pero nang maglakad ulit siya, muling narinig ang bulong. Mas malapit, mas malinaw, at doon siya napaatras ng bahagya dahil sa ilalim ng anino ng balete may nakatayo. Isang lalaki, matangkad, naka-hoodie na kulay itim na basa sa ulan pero hindi siya mukhang nababasa sa paraan ng normal na tao. Parang ang tubig ay dumudulas lang sa kanya at ang liwanag ng malayong poste ay sapat para makita ni Mara ang mukha niyang masyadong maayos sa gitna ng gulo ng gabi. Gwapo, oo, pero ang mas tumatak ay ang mga mata nitong parang may sariling liwanag. Hindi nakakatakot sa itsura pero nakakaalangan dahil hindi pamilyar. "Na-late ka na," sabi ng lalaki sa kalmadong boses, parang kilala niya si Mara kahit hindi naman sila nagkakilala. "Ha? Sino ka?" Halos hindi lumabas ang boses ni Mara, nanginginig ang kamay niya sa hawak na supot. Hindi ngumiti ang lalaki ng malaki pero may bahagyang lambot sa mukha niya. "Elian," sagot niya. "Huwag kang matakot, hindi ako nandito para saktan ka." Gusto sanang tumakbo si Mara pero parang may pumipigil sa paa niya. Hindi pisikal, hindi hawak, kundi pakiramdam na kung tatakbo siya, lalo siyang maliligaw.
Lumingon siya sa daan, tapos bumalik ang tingin sa lalaki. "Paano mo alam pangalan ko?" Tanong niya, pilit tinatapang ang boses. Tumingin si Elian sa balete, saka sa kanya. "Matagal ka nang binabanggit ng hangin," sabi niya, at sa simpleng pangungusap na iyon, may bumagsak na lamig sa dibdib ni Mara na hindi galing sa ulan, kasi may mga salitang parang hindi mo dapat marinig mula sa isang estranyo, pero narinig mo at sa loob mo may bahagi kang parang kinikilala iyon, kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Mula noong gabing iyon sa ilalim ng balete, hindi na matahimik ang isip ni Mara. Pilit niyang ikinokumbinsi ang sarili na baka nagkataon lang, baka may dayong naligaw, baka may kakilala siyang nagbiro at nagpadala ng kung sinong lalaki para takutin siya. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nararamdaman na hindi ordinaryo ang nangyari. Una, napansin niyang nagiging mas sensitibo ang pandinig niya tuwing dapit hapon. Parang mas malinaw ang tunog ng hangin sa dahon at ang yabag ng taong papalapit kahit malayo pa. Pangalawa, may mga pagkakataong naiisip niya si Elian at biglang susulpot sa paningin niya ang anyo nito. Hindi sa paraan ng alaala lang, kundi parang tunay na presensya na dumidikit sa paligid niya kahit wala naman siya sa tabi. Hindi niya iyon sinasabi kay Aling Nena dahil alam niyang pag narinig iyon ng nanay niya, may dalawang mangyayari lang. Mapapagalitan siya o ipapatingin siya sa albularyo. Isang umaga, sa palengke, habang bitbit niya ang bayong at nagmamadaling pumili ng gulay bago pa tumaas ang presyo, may naramdaman siyang parang may tumitingin sa kanya. Nilingon niya ang hanay ng mga tindero, suki, at mga batang naglalaro sa gilid. At doon niya nakita si Elian sa pagitan ng mga tao. Nakasandal lang sa poste, tahimik, parang hindi napapansin ng iba. Hindi na siya naka-hoodie, simple lang ang suot, pero ganun pa rin ang ayos, parang hindi kailanman napapagod o nagkakagulo ang buhok. Nagulat si Mara at napahigpit ang hawak sa bayong, pero bago pa siya makalapit o makapagtanong, dahan-dahan lang itong tumanggo, tila paalala na huwag siyang gumawa ng eksena. Nang kumurap si Mara at ibinalik ang tingin, wala na siya. Tinignan niya ang paligid, ang mga tao, ang daan palabas ng palengke, pero parang natunaw lang ang lalaki sa hangin. Napalunok si Mara at sa unang pagkakataon, naisip niyang posible ngang hindi lang siya nag-i-imagine. Kinahapunan, pauwi siya mula sa isang delivery at may dumaan na motorsiklo sa makitid na daan, mabilis, walang busina at halos didikit na sa kanya. Sa reflex, napaatras si Mara pero nadulas siya sa putik. Akala niya babagsak siya ng tuluyan, pero may kamay na sumalo sa braso niya, matatag at malamig, at nahila siya palayo sa gulong na dumaan sa lugar kung nasaan siya sana babagsak. Nang tumingala siya, si Elian ang nasa harap niya. Basang-basa ang paligid, pero ang kanyang mga mata ay kalmado, parang sanay sa ganitong pagligtas na hindi dapat makita. Hindi na nakapagpasalamat si Mara agad dahil ang kaba at galit sa muntik na aksidente ang sumakal sa dibdib niya. Napatitig siya sa kamay ni Elian na nakahawak pa rin sa kanya at doon niya nakita ang kakaibang detalye. Sa mismong pulso, saglit na kumislap ang marka na parang ugat ng dahon o linya na parang gumapang sa balat. Mabilis lang pero malinaw na hindi normal. Parang may sariling buhay ang marka at biglang nawala ng ipitin ni Elian ng manggas. "Hindi ko sinasadyang takutin ka," sabi ni Elian. Mahina ang boses pero may bigat na parang may tinatago siyang mas malaking dahilan. "Pero ayokong mapahamak ka." "Bakit ka laging nandyan?" tanong ni Mara. Mas matapang na ngayon, hindi na puro takot. "At paano mo ginagawa yan? Yung bigla ka nalang sumusulpot?" Hindi agad sumagot si Elian. Tumingin siya sa dulo ng daan, sa mga punong umiindayog sa hangin, saka bumalik ang tingin kay Mara. "May mga lugar na mas madali akong makalusot, at may mga oras na mas delikado para sa'yo." "Anong ibig mong sabihin?" singal ni Mara. Pero sa loob niya, may bahaging naniniwala na. Lumapit si Elian ng kaunti,
Hindi para manakot, kundi para mas marinig siya sa ingay ng hangin. Kapag kabilugan ng buwan, huwag kang lalapit sa balete. Marinig niyang paalala. Kung may respeto ka sa sarili mo at sa buhay mo, sundin mo yon. Nainis si Mara sa tono dahil parang pinagbabawalan siya na parang bata. Pero sa ilalim ng inis, may tumusok na pag-aalala. Hindi ito paalala ng taong trip lang mamumhas. Paalala ito ng taong parang alam ang mangyayari kapag sinuway mo. At doon, habang nakatayo sila sa putikang daan, naramdaman ni Mara na ang takot niya ay unti-unting napapalitan ng mas mabigat na tanong. Kung hindi tao si Elian, ano siya? At bakit siya interesado sa isang tulad niyang simpleng babae na ang tanging pangarap lang ay mabuhay ng tahimik kasama ang nanay niya? Dumating ang mga araw na papalapit sa kabilugan ng buwan at kahit pilit iwasan ni Mara ang balete at ang bahaging iyon ng daan, hindi pa rin maalis ang bigat sa dibdib niya tuwing dumidilim. Sa umaga, abala siya sa tindahan at sa pag-aasikaso ng mga parcel, pero pagdapit hapon, parang may humahatak sa isip niya pabalik sa gabing iyon. Mas lalo pa siyang nabalisa nang napansin niyang nawawala ang pendant na pamana ng lola niya, yung maliit na bilog na bato na nakasabit sa lumang kadena. Hindi iyon mamahalin sa tingin ng iba, pero para kay Mara, iyon ang natitirang piraso ng alaala ng lola niya na lagi siyang pinapalakas ang loob noong bata pa siya. Hinanap niya sa drawer, sa ilalim ng unan, sa supot ng mga alahas, pati sa bulsa ng mga lumang damit, pero wala talaga. Nang tanungin niya si Aling Nena, umiling lang ito at sinabing baka naitabi niya sa pagmamadali. Pero alam ni Mara ang sarili niya at alam niyang hindi basta nawawala iyon ng walang dahilan. Nang sumapit ang mismong gabi ng kabilugan ng buwan, hindi mapakali si Mara. Lumulutang sa isip niya ang pendant na parang may sariling tawag. Sa labas, maliwanag ang buwan pero malamig ang hangin at ang mga aso sa kapitbahay ay tila mas maingay kesa karaniwan. Pilit siyang nagpigil, sinubukang matulog pero bawat pikit niya parang nakikita niya ang anino ng balete at naririnig niya ang bulong na tumatawag sa kanya. Sa huli, bumangon siya, dahan-dahang lumabas ng bahay para hindi magising ang nanay niya at naglakad sa madilim na kalsada na parang alam na ng paa niya kung saan siya dadalhin. Hindi na siya nagdadahilan sa sarili, may nawawala siyang mahalaga at pakiramdam niya doon niya iyon mahahanap. Paglapit niya sa balete, ramdam niyang biglang nag-iba ang hangin, parang may pader na hindi nakikita pero nararamdaman sa balat. Humina ang tunog ng paligid, nawala ang mga kuliglig at kahit ang sarili niyang paghinga ay parang lumalayo. Sa ilalim ng puno, mas madilim kesa dakat at ang liwanag ng buwan ay tila hindi tumatagos. Doon niya narinig ang mga bulong, hindi isa, kundi marami, magkakaiba ang tono, parang nag-uusap na hindi siya kasali. Napatigil si Mara at napahawak sa dibdib niya, kumakapit sa kwelyo ng damit na parang may pendant pa roon. "Nasaan ka?" bulong niya. Hindi niya alam kung kanino, pero ang boses niya ay halos pabulong na rin, parang natatakot mabasag ang katahimikan. Sumubok siyang umatras, pero nang lumingon siya pabalik sa daan, parang hindi na iyon ang daan na dinaanan niya. Mas makitip, mas mahaba, at kahit maglakad siya, pakilamdam niya ay hindi siya lumalayo. Parang umiikot lang siya sa iisang lugar, paulit-ulit, at ang mga puno sa gilid ay tila gumagalaw ng dahan-dahan na parang nagbabantay. Bumilis ang tibok ng puso niya, nagsimulang manginig ang tuhod niya, at doon siya nakaramdam ng tunay na takot. Yung takot na hindi dahil sa kwento ng matatanda, kundi dahil sa sariling katawan mong nagsasabing mali ang lugar na kinalalagyan mo. "Mara!" Napatigil siya sa paghinga nang narinig niya ang boses na iyon, kalmado pero mariin, hindi bulong ng hangin, hindi usapan ng hindi nakikita. Boses iyon na alam na niya ngayon.
Lumingon siya at nakita niya si Elian sa gilid ng balete, nakatayo sa liwanag ng buwan na tila hindi siya tinatablan ng dilim. Lumapit si Elian ng mabilis, hinawak ang balikat niya at sa mismong sandaling iyon, parang may nabasag na salamin sa paligid. Biglang bumalik ang tunog ng gabi, ang huni ng kuliglig, ang malayong tahol ng aso, at ang daan sa likod niya ay bumalik sa itsura nitong pamilyar. "Mara, sinabi ko sa'yo." Mahina ngunit may halong galit ang boses ni Elian, hindi galit na nananakit, kundi galit na may takot. Hinila siya ni Mara palayo sa puno hanggang sa mas maliwanag na parte ng daan, saka siya tumigil, parang sinisigurong ligtas na. "Hindi ako tao," diretsong sinabi ni Elian, "walang paligoy-ligoy, walang drama. Engkanto ako, at yung balete na yan, hindi lang puno, pintuang daanan yan." Nanlamig ang buong katawan ni Mara, parang gusto niyang tumawa sa takot at sabihing imposible, pero ang nangyari kanina, yung pag-ikot ng daan at ang bulong sa dilim, hindi niya kayang ipaliwanag na normal. "Nasaan ka?" Bulong niya, hindi niya alam kung kanino, pero ang boses niya ay halos pabulong na rin, parang natatakot mabasag ang katahimikan. Tumingin si Elian sa kanya na parang humihingi rin ng pasensya. "May kasunduan ng pamilya mo noon at yung pendant hindi lang alaala ng lola mo. May kinalaman yan sa kung bakit ka nakikita ng mundo namin." Hindi agad nakauwi si Mara matapos ang gabing iyon. Hinatid siya ni Elian hanggang sa may liwanag na bahagi ng kalsada malayo sa balete. At doon sila naupo sa isang mababang bato sa tabi ng pilapil. Malamig ang hangin at maliwanag ang buwan, pero para kay Mara, parang may ulap na nakapatong sa ulo niya. Engkanto, pintuang daanan, kasunduan ng pamilya. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga salitang iyon habang pilit niyang hinihingi ang sarili niyang pagiging kalmado. Hindi siya umiiyak ng malakas, pero tuloy-tuloy ang luha niya na parang tubig na hindi niya mapigilan. Nainis siya sa sarili dahil pakiramdam niya, dapat galit siya o dapat tumakbo siya palayo, pero hindi niya magawa. May bahagi sa kanya na natatakot, oo, pero may mas malaking bahagi na gustong maintindihan, gustong malaman kung ano talaga ang totoo. "Nasaan yung pendant ko?" Mahina niyang tanong, pinupunasan ng pisngi. Hindi agad sumagot si Elian. Tumingin siya sa palayan, sa mga punong nakahanay sa malayo, saka huminga ng dahan-dahan na parang bawat salita ay kailangang tiliin. "Hindi ko kinuha," sabi niya. Pero hindi rin ako magtataka kung bakit nawala. Kapag may markang tulad niyan, may mga mata na nakakapansin. "Mata?" Ulit ni Mara halos hindi naniniwala. "Sino ang tumitingin sa akin?" "Hindi lahat ng nasa mundo namin ay mabait," sagot ni Elian. At sa unang pagkakataon, narinig ni Mara ang seryosong babala sa tono niya na hindi lang para manakot, kundi para protektahan. "May batas kami, Mara. May mga angkan, may mga pinuno, may mga bantay, at kapag may taong may hawak ng susi, nagiging usapin yun." Hindi na napigilan ni Mara ang inis na matagal nang nakatago. Bakit ako?" Tanong niya, mas mataas na ang boses ngayon. "Simpleng tao lang ako. Nagbebenta ako online, tindahan lang meron kami. Wala akong ginagawang masama sa kahit sino." Tumanggo si Elian, parang nauunawaan ang bigat ng tanong. "Hindi mo kasalanan," sabi niya. "Pero ang lola mo may nangyaring hindi mo alam. May isang beses na muntik siyang tumawid sa mundo namin. Nakauwi siya, pero may iniwang bakas. Yung pendant ginawa niyang pamputol ng tali, pero sa proseso, naging tanda rin." Tahimik si Mara. Bumalik sa alaala niya ang lola niyang mahilig magdasal sa hapon, yung laging may suot na manipis na rosaryo, at yung laging sinasabing huwag daw basta tumitingin sa mga punong matanda kapag gabi. Akala niya noon simpleng payo lang, na yung parang may lihim na biglang lumabas mula sa lupa. "Kung ganun," mahinang sabi ni Mara, "bakit ka lumalapit sa akin?" Napahinto si Elian at tila bas bumigat ang paghinga niya. "Kasi naririnig mo ako," sagot niya halos pabulong. "May mga taong nakakakita, may mga taong nananaginip, pero bihira ang nakakarinig. Yung tunay na pangalan ko, narinig mo sa hangin. Hindi mo pa alam pero yun ang dahilan kung bakit hindi kita kayang pabayaan."
Hindi ko nga alam kung ano ang narinig ko, giit ni Mara, pero sa loob niya may nagiinit na pakiramdam, halong hiya at pagkalito. Kung engkanto ang kausap niya, bakit parang tao pa rin ang pag-aalala? Bakit parang totoo ang sakit sa mata niya kapag pinapagalitan siya? Doon nagsimulang magkwento si Elian ng mas maliwanag. Hindi daw ginto ang mundo nila, hindi palasyo na puro liwanag. May mga lugar na tahimik at maganda, pero may mga bahagi ring mahigpit at mapagmatyag. May konselyo, may mga lumang kasunduan sa mga tao, at may batas na bawal ang basta pakikisalamuha, lalo na kung may damdaming nabubuo. Kapag lumabag daw, may kapalit, hindi lang sa kanila kundi pati sa taong nadadamay. Habang nagsasalita siya, hindi siya nagyayabang. Parang umamin lang siya ng isang bagay na matagal niyang tinatago, kahit alam niyang delikado. "Ayokong ilapit ka sa gulo," sabi ni Elian, "pero nandun ka na. Kaya ang kaya ko na lang gawin ay bantayan ka." Mula ng gabing iyon, kahit hindi niya inaamin, may nagbago sa takbo ng araw ni Mara. Parang mas dumadali ang mga bagay, pero hindi sa paraan ng biglang yaman. Mas dumami ang order niya, mas maayos ang usapan sa mga supplier, at kahit ang mga kapitbahay na dati hindi pumapansin, biglang bumibili sa tindahan nila. Sa una, natuwa siya, pero kasunod noon ang kaba. Naalala niya ang sinabi ni Elian tungkol sa mga mata at sa mga bantay. Kaya sa bawat magandang nangyayari, tinitignan niya ang paligid, hinahanap kung may kapalit ba ang bawat swerte. At sa bawat gabi, kapag tahimik na ang bahay, nararamdaman niya ang presensya ni Elian na parang hangin sa labas ng bintana. Hindi laging nakikita pero laging nariyan. At sa kabila ng takot, dahan-dahan niya nang tinatanggap na ang buhay niya na dati ay simple, na yun ay may lihim ng nakasunod sa anino niya. Habang dumarami ang mga araw na kasama sa buhay ni Mara ang lihim na mundong hindi niya inaasahan, mas lalong naging malinaw sa kanya na hindi lang siya basta nakasalubong ng engkanto. May ugat ang lahat. Isang hapon, naglilinis siya ng lumang kabinete sa loob ng kwarto para maghanap ng kahon ng resibo. At napansin niyang may nakasingit na maliit na tela sa likod ng mga lumang larawan. Hinila niya iyon at lumabas ang isang manipis na notebook na kupas na ang takip, halatang matagal nang hindi binubuksan. Nakalagay sa unang pahina ang pangalan ng lola niya, sulat kamay na pamilyar sa kanya dahil iyon din ang sulat sa mga lumang paalala sa pader noon. Nang buksan niya, may mga dasal, may mga listahan ng halamang gamot, at may ilang pahina na parang diary na hindi niya alam na meron pala ang lola niya. Hindi niya sinasadyang mangialam, pero dahil sa nawawalang pendant at sa mga sinasabi ni Elian, hindi na niya kayang manatiling bulag. Doon niya nabasa ang isang entry na nagsasalita tungkol sa isang gabi ng kabilugan ng buwan. Maraming taon na ang nakalipas, kung kailan may lalaking di tao raw na lumapit sa lola niya habang pauwi ito galing palengke. Hindi raw siya sinaktan, ngunit sinubukan siyang akitin papunta sa dapit hapon na hindi lumilipas. May bahagi sa entry na mas lalong nagpasikip sa dibdib ni Mara dahil nakasulat doon na muntik na raw siyang sumama at nakauwi lang siya dahil sa dasal at sa paghawak sa isang anting-anting na ipinasa pa raw sa kanya ng kanyang sariling ina. Ang anting-anting na iyon, ayon sa lola niya, ay ginawang pangputol ng tali bagitan ng tao at engkanto. At sa dulo ng pahina, may isang pangungusap na parang direktang para kay Mara. Kung dumating ang araw na ang pendant ay hanapin ng hangin, huwag kang matakot, pero huwag ka ring magtiwala agad. Piliin mo ang dignidad mo, piliin mo ang pamilya mo. Parang may mainit na kurot sa lalamunan ni Mara. Bigla niyang naiintindihan kung bakit sa tuwing may binabanggit ang lola niya tungkol sa mga matakandang puno, laging may kasamang pagtingin sa langit at paghawak sa rosaryo. Hindi pala iyon simpleng pamahiin. Isa pala iyong alaala ng isang bagay na halos nagbago ang buhay nila. Kinagabihan, dumating si Elian sa gilid ng bakuran, sa pagitan ng dilim at liwanag ng ilaw sa kusina, parang ayaw niyang pumasok ng tuluyan. Tinawag siya ni Mara sa mahinang boses at ipinakita ang notebook hindi para isumbat kung hindi para humingi ng linaw.
Tahimik si Elian habang binabasa ang ilang linya at nang matapos, parang mas dumilim ang mga mata niya, hindi dahil galit, kung hindi dahil alam niyang dumating na ang sandali na hindi na niya kayang itago ang susunod na hakbang. Hindi ko inakala na itatago pa niya yan, sabi ni Elian, at ngayon mas malinaw ang bigat sa boses niya. Ang lola mo matapang, nakauwi siya kahit hinila na siya ng tali. Bakit hanggang ngayon damay pa rin kami? Tanong ni Mara, nanginginig ang kamay habang hawak ang notebook. Kung naputol na pala noon, bakit ako ang nakikita nila ngayon? Dahil yung pendant, sagot ni Elian, hindi lang pangputol. Sa mundo namin, kapag ginamit mo ang isang bagay para tapusin ang kasunduan, nagiging patunay din yun, kaminsan kayong nakaugnay. Parang marka, parang bakas sa hangin, at kapag may bakas, may makakakita. Doon na inamin ni Elian ang mas mahirap. Hindi niya kayang bantayan si Mara habang buhay ng patago. Kapag tumagal, may mas mataas sa kanya ang makakapansin. At kapag napansin, hindi si Mara ang haharap lang sa usapan, pati siya. Kailangan niyang sabihin sa angkan niya, lalo na sa ina niyang kilala sa pagiging mahigpit at mataas ang tingin sa sarili. Hindi dahil gusto niyang magpaalam na parang bata, kung hindi iyon ang batas sa kanila. Kung lalabag siya at itatago ang relasyon, mas mabigat ang kapalit kapag nahuli. May biyanan kang hindi tao, sabi ni Elian. Pilit ngumiti ng bahagya pero halatang may kaba. At mayabang siya, hindi siya basta-basta papayag na may taong papasok sa buhay ko, lalo na kung may marka ka. Natawa si Mara ng mahina, hindi dahil nakakatawa, kung hindi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan. Biyanan, ulit niya, parang hindi akma sa sitwasyon, pero totoong iyon ang magiging papel. So, ano ngayon? Ipapakilala mo ako? Tumanggo si Elian, at sa pagtanggo niyang iyon, parang may pinto na bumukas sa harap ni Mara na hindi na niya maipipikit. Pero hindi sa paraan na normal, dagdag ni Elian. Hindi ka pwedeng basta sumama sa akin na gising. May ritual, dadaan ka sa pagitan ng tulog at gising. Parang panaginip pero hindi panaginip. At kapag pumasok ka, doon mo mararamdaman kung gaano katotoo ang mundo namin. Nanahimik si Mara. Naisip niya ang nanay niya na natutulog sa loob, ang tindahan na kanilang pinaghihirapan, ang simple niyang pangarap na huwag lang mawalay sa taong mahal niya. Pero naisip din niya ang pendant na nawawala, ang mga bulong sa hangin at ang mga mata na posibleng nakatutok na sa kanya. Kung tatakbo siyang palayo, hindi mawawala ang marka. Kung haharap siya, may panganib pero may pagkakataong maunawaan at mailigtas ang sarili niya. Kaya sa dulo ng katahimikan, huminga siya ng malalim at tumanggo din siya. Hindi dahil handa na siya, kung hindi dahil wala na siyang ibang paraan kung hindi maging matapang. Sa gabing itinakda ni Elian, maaga pa lang ay mabigat na ang pakiramdam ni Mara. Parang may bato sa sikmura na hindi matunaw. Hindi siya pwedeng umalis ng basta, kaya nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at maagang matutulog. Si Aling Nena ay natuwa pa dahil bihira raw siyang magpahinga, kaya pinahiran siya ng kaunting langis sa noo at sinabing matulog na. Nang pumikit si Mara sa kama, naririnig nga ang tunog ng bentilador at ang mahinang ingay ng tindahan sa labas. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may mas mahina pang tunog na tila galing sa malayo, parang kampanilyang hinihila ng hangin. Naalala niya ang sabi ni Elian, dadaan siya sa pagitan ng tulog at gising. Kaya nang naramdaman niyang bumibigat ang talukap ng mata niya, hindi niya nilabanan. Hinayaan niyang lumubog ang katawan niya sa dilim, hawak ang isang simpleng panyo sa palad. Tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na tao siya, na may bahay siya, may nanay siya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, pero bigla siyang nagising na parang hinila mula sa kailaliman. Nasa harap siya ng isang lugar na hindi niya maipaliwanag. May liwanag na parang dapit hapon kahit gabi dapat, at ang hangin ay mabango na parang bagong putol na kahoy.
Sa malayo, may mga punong matataas at tuwid, at sa pagitan nila, may mga bahay na kahoy na makintab pero hindi mukhang bago, mas mukhang matanda na inalagaan ng maayos. Tahimik ang paligid, pero hindi nakakatakot, mas nakakaalangan dahil masyadong perpekto ang katahimikan. Sa tabi niya, naroon si Elian, mas seryoso ang muka, at may suot siyang damit na simple pero elegante, parang hindi bagay sa probinsya at hindi rin bagay sa syudad. Huwag kang magsasalita ng basta, paalala ni Elian. Makinig ka muna, at kahit anong marinig mo, huwag mong ipapakita na natitinag ka. Hindi pa nakakakibo si Mara nang may pinto sa harap nila na dahan-dahang bumukas. Isang malaking bahay ang naroon, hindi palasyo pero ramdam mo agad na may kapangyarihan ng nakatira. Pumasok sila at sa loob ay may amoy ng halamang singaw at insenso. May mga ukit sa kahoy na parang mga dahon at alon ng hangin. Sa gitna, nakaupo ang isang babae na tila hindi tumatanda. Maputi ang balat, maayos ang buhok na parang sinuklay ng oras, at ang mga mata ay matalim na parang kaya niyang basahin ang loob mo kahit hindi ka magsalita. Elegante siya, pero ang elegance ay may kasamang lamig. Tumayo ito ng dahan-dahan at lumapit, at sa bawat hakbang parang umiigting ang hangin. "Siya ba?" tanong ng babae, nakatingin kay Elian na parang hindi si Mara ang kausap kahit siya ang nasa harap. "Opo, ina," sagot ni Elian, at doon unang tumusok kay Mara ang salitang iyon, ina. Ibig sabihin, ito ang mayabang na biyena na sinabi ni Elian. Lumipat ang tingin ng babae kay Mara, mula ulo hanggang paa, parang sinusukat ang halaga niya. Gumiti siya ng bahagya, pero hindi iyon ngiting nakakaaliw, ngiting parang may tinatago na panunuri. Mukhang marunong magdala ng sarili. Sa atin ito sa malumanhan na boses na parang himig, pero may dulo na matulis. Pero ang tanong, may dala ka bang bagay na higit sa sarili mo? Lunok ni Mara ang kaba at pilit tumuwid ang balikat niya. "Magandang gabi po," sabi niya, maingat, magalang, hindi nakikiusap. "Magandang gabi," ulit ni Liraya, at tila nagustuhan niya na hindi nanginginig ang boses ni Mara pero hindi niya ipinakita. "Tawo," sabi nito na parang nagkukwentuhan lang, "ay may ganda sa simula, pero pag nahirapan, umaalis. Pag may kapalit, nagrereklamo. Pag may takot, nagpapatalo." Huminga si Mara ng dahan-dahan, hindi siya nag-react kahit gusto niyang sumagot. Si Elian sa gilid ay tila nagsusumikap magmukhang kalmado, pero halatang may tensyon sa panga niya. "Subukan natin," sabi ni Liraya, at pumalakpak ng isang beses. May dalawang babae ang lumapit, tahimik, at naglatag ng maliit na mesa. Sa ibabaw nito ay may 3 mangkok na tuyong dahon at ugat, halos magkakamukha. "Piliin mo," sabi ni Liraya. "Alin dito ang gamot sa lagnat, alin ang pampahina ng katawan, at alin ang panggulo ng isip?" Napatitig si Mara sa mga dahon. Wala siyang tiyak na alam, pero lumaki siyang kasama ang lola at nanay na mahilig sa halamang gamot at may mga amoy na natatandaan. Lumapit siya ng dahan-dahan, sininghabang bawat isa ng maingat at pinili niya ang isa para sa lagnat, isa pampahina at isa panggulo. Tahimik ang paligid habang ginagawa niya iyon, parang pati ang hangin ay nakikinig. Hindi nagbago ang mukha ni Liraya, pero bahagyang kumrap siya na parang may napansin. "May utak," sabi niya, "hindi puro puso." Akala ni Mara doon matatapos doon, pero hindi pa pala. Itinuro ni Liraya ang isang pinto sa dulo ng bahay na bukas at puro dilim sa loob. "Ngayon," sabi niya, mas mabanhad ang tono pero mas nakakatakot ang laman. "Mag-isa kang pumasok dyan at huwag kang lilingon hanggang sa marinig ang pangalan mo." Namlamig si Mara.
Ito ang tipo ng pagsubok na alam niyang hindi simpleng lakas ng loob lang ang puhunan, kundi paninindigan. Kaya tumuwid siya, hindi dahil kaya niya, kundi dahil ayaw niyang magmukhang duwag sa harap ng pagmamataas. Lumakad siya papasok sa dilim at sa likod niya, naramdaman niyang sumusunod ang tingin ni Liraya na parang kutsilyong nakaabang. Sa loob ng silid na itinuro ni Liraya, hindi siya sinalubong ng pader o gamit. Dilim lang, malamig na dilim na parang walang dulo. Ramdam ni Mara ang sarili niyang paghinga at ang tibok ng puso niya na tila mas malakas kaysa dapat. Sinabi sa kanya na huwag lilingon hanggang marinig niya ang pangalan niya, kaya naglakad siya ng dahan-dahan, isang hakbang, tapos isa pa. Pinipilit panatilihing pantay ang hininga kahit gusto na niyang tumakbo palabas. Sa una, wala siyang narinig kundi ang hangin na parang humihimas sa tenga. Pero habang tumatagal, may sumingit na tunog, hindi sigaw, hindi bulong na gaya sa balete, kundi parang mga salitang pamilyar. Parang boses ni Aling Nena na tumatawag sa kanya mula sa malayo, pagod at nanginginig. Parang may sakit. Mara? Narinig niya at halos mapalingon siya sa instinct pero pinigilan niya ang sarili. Laban ito, hindi ng katawan, kundi ng isip. Mas lumakas ang mga tunog. May halakhak na parang mga tita niyang mapanghusga sa handaan, may boses ng pinsan niyang mahilig manlibak, may mga salitang, sayang ka, at hanggang dyan ka na lang, paulit-ulit, parang gustong ipabaon sa anya ang lahat ng insecurities na matagal niyang tinatago. Hindi siya umiyak, pero naramdaman niyang umiinit ang mata niya. Pinilit niyang lumunok at magpatuloy. Sa dulo ng dilim, may munting liwanag na parang kandila. Doon siya huminto, at sa mismong sandaling iyon, may bagong boses na narinig niya. Boses na malamig at walang emosyon, pero malinaw ang banggit sa pangalan niya. Mara. Napatigil siya. Iyon ang utos. Dapat siyang lumingon. Dahan-dahan niyang liningon ang likod niya, at ang unang nakita niya ay hindi multo o halimaw, kundi ang anino niya mismo, mas mahaba kaysa dapat, gumagalaw ng hiwalay sa katawan niya. Parang may sariling buhay, parang may humihila. Nagsimulang manikip ang dibdib niya, pero hindi siya sumigaw. Pumikit siya sandali, at sa isip niya, binalikan niya ang notebook ng lola niya, yung pangungusap na nagsasabing piliin niya ang dignidad at ang pamilya niya. Pagmulat niya, sinabi niya sa sarili niyang hindi siya hahayaang kainin ng takot, kahit hindi niya alam kung paano. At sa simpleng paninindigan na iyon, tila humina ang anino, parang napapagod sa hindi niya pagbigay. Paglabas niya sa silid, hindi siya tumakbo. Lumabas siya ng tuwid ang likod kahit nanginginig pa ang kamay niya. Sa bulwagan, nakatingin si Liraya na parang alam na ang lahat ng narinig at nakita niya sa loob. Si Elian ay nasa isang sulok, halatang pigil ang pag-aalala, pero hindi makagalaw dahil alam niyang hindi siya dapat makialam. Lumapit si Liraya kay Mara at tinitigan siya ng matagal. Hindi ka umiiyak, sabi nito, parang may halong pagtataka at bahagyang pagkainis. Ibig sabihin, sanay ka sa sakit. Sanay po, sagot ni Mara, maingat, pero hindi po ibig sabihin nun na susuko na lang ako. Bahagyang pumihit ang labi ni Liraya, hindi ningit, parang pagsusuri lang. Kaya mo bang manatiling ganyan kapag kapalit na ang usapan? Tanong nito, kapag ang paglapit mo sa anak ko ay may kapalit na mawawala sa'yo? Sumikip ang dibdib ni Mara. Anong kapalit? Tanong niya, hindi niya na kayang pagpanggap na walang naririnig. Umupo si Liraya sa mataas na upuan na parang trono pero hindi marangya, at saka nagsalita na parang nagbabasa ng batas. Ang engkanto raw na magmamahal sa tao ay lumalabag sa natural na distansya ng mundo. Kapag pinilit, may balanse na kailangang bayaran. Minsan, isang alaala ang nawawala. Minsan, isang pagkakataon. Minsan, isang taong mahal mo ang napipinsala dahil sa paggalaw ng tali. Sinabi niya iyon na parang simpleng impormasyon, pero halatang sadya ang pagpili ng halimbawa dahil binanggit niya ang nanay ni Mara sa isang pangungusap na tila nanunusok. Kung sakali, sabi nito,
Kaya mo bang ipagpalit ang sarili mong saya kapalit ng kaligtasan ng nanay mo? O pipiliin mo ang anak ko at hahayaang ang mundong tao mo ang magdusa? Hindi nakasagot agad si Mara, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil biglang naging totoo ang takot niya. Hindi na ito takot sa dilim o sa bulong sa hangin. Takot ito na mawala ang taong siya lang ang meron. Narinig niya si Elian na huminga ng mabigat at sa unang pagkakataon, nagsalita ito kahit maingat. Ina, tama na. Hindi mo kailangang takutin siya. Tumawa ng mahina si Liraya, hindi masaya, kundi parang nananalo sa sarili niyang laro. Tinuturuan ko lang siyang maging handa, dahil ang mga tao, Elian, madalas umaalis kapag napapasok. Tumingin si Mara kay Elian at nakita niya ang pagpipigil nito, ang takot na hindi niya maipakitang lantad. Doon niya na-realize na hindi lang siya ang sinusubok. Sinusubok din si Elian kung kaya ba niyang tumayo sa pagitan niya at ng ina niyang mayabang. At sa ilalim ng lahat ng iyon, unti-unting lumalabas ang isa pang katotohanan. Habang mas lumalalim ang tali sa pagitan nila, mas lumalakas ang epekto sa katawan ni Mara. Pagbalik niya sa mundong tao kinabukasan, gigising siya parang may lagnat at panghihina na tila may parte ng lakas niya ang naiwan sa lugar na iyon. At habang iniisip niya iyon, isang tanong ang kumapit sa isip niya. Kung ganito pa lang ang simula, hanggang saan siya dadalhin ng pag-ibig na ito bago siya tuluyang maubos? Mula nang unang dalhin siya sa mundo ng engkanto, mas naging halata ang epekto sa katawan ni Mara tuwing umuuwi siya. Hindi na ito simpleng pagod. May mga umaga na paggising niya, parang buong gabi siyang nagbuhat. Masakit ang batok, mabigat ang talukap ng mata, at ang dibdib niya ay parang may humihigop ng hangin sa bawat hinga. Sinubukan niyang itago kay Aling Nena, pero napapansin ng nanay niya kapag maputla siya o biglang nawawalan ng ganang kumain. Sinabi na lang ni Mara na stress sa negosyo at puyat sa pag-aasikaso ng order. Bahagyang naniwala si Aling Nena, pero hindi nawala ang pag-aalala sa mukha nito. Sa mga oras na iyon, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga salita ni Liraya. Kapalit, balanse, tali. Hindi na iyon mga salitang pang-engkanto naging salita na ng katawan niya. Isang gabi, muling tinawag siya ni Elian sa pagitan ng tulog at gising. Pagdating niya sa lugar ng engkanto, hindi na siya dinala agad sa bahay ni Liraya. Sa halip, dinala siya ni Elian sa isang bukas na bahagi ng baryo nila kung saan may bilog na bato sa gitna at parang may mga ukit na luma. Nandoon ang ilang nilalang na tahimik lang, nakasuot ng simple pero ramdam mong hindi sila tao sa paraan ng paggalaw at tingin. Nasa gitna si Liraya, mas eleganteng tingnan kaysa dati at sa tabi niya ay ilang matatandang mukhang may kapangyarihan. Ang hangin ay mas mabigat, parang may seremonyang hindi mo dapat sirain sa maling salita. Ngayon, sabi ni Liraya, nakatingin kay Mara na parang hukom, hahatiin natin ang pagpili mo sa dalawang landas. Umalis ka, kalimutan mo ang anak ko at babalik ka sa buhay mo na walang gulo. O mananatili ka sa usaping ito at tatanggapin mo ang kondisyon ng konseho. Narinig ni Mara ang paghinga ni Elian sa tabi niya. Hindi ito kumikibo, pero ramdam niya ang tensyon, ang pagpipigil, ang takot na baka masaktan si Mara sa sasabihin ng mga nakakataas. Isang matandang babae ang nagsalita mula sa konseho, mabagal at mabigat ang tinig. Kung pipiliin mong manatili, tao, may mga bagay na hindi pwedeng sabay. Ang mundo ng tao at mundo namin ay hindi pwedeng paglaruan. Kaya ang kondisyon, mananatili ka rito at mawawala ang alaala ng ina mo tungkol sa iyo. Hindi niya maaalala ang mukha mo. Hindi niya maaalala ang pangalan mo. Para sa kanya, ikaw ay parang hindi kailanman umiral. Nang narinig iyon, parang may humampas sa ulo ni Mara. Ang imahe ng nanay niya, nagtitimpla ng kape sa umaga, nag-aayos ng pininda,
Humahaplos sa buhok niya kapag may lagnat siya. Lahat iyon ay biglang naging bagay na maaaring mabura. Hindi niya kinaya. Napakagat siya sa labi at halos manginig ang buong katawan niya, pero pinilit niyang huwag umiyak sa harap nila. Sa gilid, si Liraya ay tahimik lang, pero ang mga mata nito ay tila nagsasabing ito ang gusto niyang mangyari. Isang parusang hindi nakikita ang dugo, pero mas masakit kaysa sugat. Lumapit si Mara ng isang hakbang. Tuwid ang balkat kahit nanginginig ang boses. "Hindi po," sabi niya. "Malinaw, diretso. Hindi po kung may kapalit, wag po ang nanay ko." Nagbulbulang ang ilan sa konseho at may ilan na tila nagulat, hindi dahil bastos siya, kung hindi dahil hindi siya nanlumho at tumahimik na lang siya. "Ano ang inaalok mo?" tanong ng matandang babae. Huminga ng malalim si Mara. "Ako na lang po," sabi niya. "Kung kailangan may parusa, ako na lang. Huwag po yung taong walang alam sa lahat ng ito. Huwag niyo po siyang idamay." Sa unang pagkakataon, napalingon si Elian sa kanya na parang may hinaharap na luha pero pinipigilan. Hindi siya kumibo, pero ang mga mata niya ay parang humihingi ng tawad sa lahat ng nangyayari. Si Liraya naman ay nanatiling matigas, pero may bahagyang pag-igting sa panga. Tila hindi niya inaasahan ang ganoong sagot mula sa taong akala niya ay madaling guguloy. Doon inilabas ni Mara ang huli niyang sandalan. Inilabas ang maliit na tela kung saan nakabalot ang bakas ng kanyang pendant, hindi ang pendant mismo dahil nawawala pa, kung hindi ang kadena at munting piraso ng lumang kahoy na natira sa kahon ng lola niya, parang patunayang hindi siya nagsisinungaling tungkol sa pinanggalingan. "Hindi ko po hiniling ang markang ito. Pamana po ito, kasunduan ng matanda pa sa amin. Kung may pananagutan, dapat patas. Hindi po ako nandito para magnakaw ng kahit ano. Gusto ko lang maintindihan at protektahan ang pamilya ko." Tahimik ang bilog na bato, parang pati ang hangin ay nakikinig. May ilan sa konseho na nagtinginan at ang matandang babae ay tila nag-iisip. Sa wakas, nagsalita ito. "Kung ganon, hindi namin kukunin ang alaala ng iyong ina," sabi nito, at parang may bahagyang ginhawa na sumingit sa dibdib ni Mara. "Nudmit, hindi ibig sabihing walang pagsubok. May huling lakbayan kang gagawin. 1 linggo. Ikaw ay babalik sa mundo ng tao at doon namin titingnan kung ang puso mo ay matibay, kung ang isip mo ay patas, at kung kaya mong manatiling tao nang hindi binabasag ang balanse." Tinging si Liraya kay Mara na parang may bagong larong binubuo. 1 linggo. Ulit nito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ng tao kapag totoong problema na ang humahawak sa lalamunan. Bago pa makasagot si Mara, naramdaman niyang humigop ang paligid, parang hinihila siya pabalik sa kama niya sa mundo ng tao. Sa huling sandali bago magdilim ang paningin niya, narinig niya ang boses ni Elian, mababa at puno ng pag-aanala. "Kapit ka, huwag kang susuko. Kahit ako, hindi ko kayang patawarin ng sarili ko kapag napahamak ka." Pagmulat ni Mara kinabukasan, hindi agad niya maalala kung panaginip lang ba ang lahat o totoong nangyari, pero ang bigat sa katawan niya ang unang sumagot. Parang may humigop ng lakas niya habang natutulog, at kahit nakahiga lang siya, hinihingal siya na parang may tinakbo. Sa labas ng kwarto, naririnig niya si Aling Nena na nagwawalis at nagbubukas ng tindahan, normal ang umaga. Pero sa loob ni Mara, may oras na tumatak na hindi nababalik sa dati. 1 linggo ang pagsubok. 1 linggo na may matang nakatingin kahit hindi niya nakikita. Hindi pa man sumasapit ang tanghali, nagsimula na ang unang dagok. Tumawag ang isang regular buyer niya, galit na galit, sinasabing wala raw dumting na parcel kahit may proof of payment. Nang tingnan ni Mara ang listahan, tama ang address, tama ang schedule, pero ang rider na dapat mag-pick up ay biglang hindi na makontakt. Sumunod doon ng supplier na biglang nagbago ng usapan, tinaasan ng presyo at sinabing kung ayaw niya, may iba raw bibili. Napaupo si Mara sa gilid ng kama,
hawak ang noo, pinipilit hindi matulala. Dati, kaya niyang ayusin ang mga ganitong problema, pero ngayon parang sabay-sabay, parang sinasadya na madurog siya sa loob ng isang araw. Naisip niya ang sinabi ni Liraya, totoong problema na ang hahawak sa lalamunan. At sa unang pagkakataon, gusto niyang sumigaw, humingi ng tulong kay Elian, humingi ng mahika para mapadali ang lahat. Pero naalala niya rin ang mga mata ng konseho at ang babala na bawal abusuhin ng anumang swerte. Kung gagamit siya ng hindi tama, lalo siyang babagsak. Kaya ginawa niya ang alam niyang gawing tao. Tinawagan niya ang buyer, humingi ng paumanhin, at ipinakita ang lahat ng resibo at tracking na meron siya. Hindi siya nakipag-away, hindi siya nagtaas ng boses, kahit dinuduro siya sa salita. Sinabi niya na magre-refund siya kung kailangan, pero hihingin niya muna ang isang araw para hanapin ang parcel. Tinawagan niya ang rider, nag-message sa grupo ng delivery, nagtanong sa mga kapitbahay na rider kung kilala nila ang pangalan. Maghapon siyang naghabol ng impormasyon at sa dulo ng araw, natuntun niya na naiwan pala ang mga parcel sa isang bodega dahil nagkaproblema raw ang pick-up. Hindi perpekto ang sagot pero sapat para maibalik ang tiwala ng buyer. Napagod siya pero hindi siya sumuko. Kinabukasan, mas malala. May nagpost sa isang online group na scammer daw siya, ginamit ang pangalan at larawan ng tindahan nila. Kumalat ang post at may mga komentong nanlalait at nanunumbat, parang hinila ang lahat ng kinakakatakutan niyang reputasyon. Sa tindahan, may 2 suki na hindi na bumili at tumingin lang sa kanya na parang may duda. Naramdaman ni Mara ang init ng hiya sa mukha niya pero hindi siya umiyak sa harap nila. Umuwi siya sa loob, kumuha ng mga resibo, screenshot ng transactions at gumawa ng malinaw na paliwanag. Nag-report siya. Nag-message sa admin, nag-post ng proof, isa-isa niyang sinagot ang mga tanong ng mahinaon. Habang ginagawa niya iyon, ramdam niyang may presensya sa paligid, hindi si Elian kundi parang malamig na mata na nakamasid mula sa sulok ng hangin. Hindi niya makita pero pakiramdam niya na may hinihintay na sandali kung kailan siya bibigay, kung kailan niya pipiliing mandaya, magsinungaling o manlamang. Sa ikatlong araw, dumating ang pinakamasakit. Linagnat si Aling Nena. Una, simpleng sakit ng ulo lang, pero bago gumabi, nanginginig na ito at halos hindi makatayo. Nagpanik si Mara sa loob, pero pinilit niyang huwag ipakita. Pinunasan niya ang noo ng nanay niya, pinainom ng tubig at nagtanong kung saan masakit. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Aling Nena, pilit pa ring nag-aalala para kay Mara kahit siya ang may sakit. "Baka napagod lang ako." Pero alam ni Mara na hindi ito ordinaryong lagnat, hindi dahil sa sintomas, kundi dahil sa timing. Parang sinadya, parang ito ang panghuling tanong ng mundong ng engkanto sa kanya. Kapalit ba ang usapan? Kaya mo bang protektahan ang pamilya mo nang hindi sinisira ang sarili mo? Sa halip na manungbat sa langit, kumilos si Mara. Tinawagan niya ang health center, humingi ng tulong at nagpatulong sa kapitbahay na may tricycle. Hindi siya umasa sa hiwaga. Dinala niya ang nanay niya sa tamang lugar, naglakad sa ilalim ng ilaw ng poste na nanginginig at habang hawak niya ang kamay ni Aling Nena, naramdaman niyang nanginginig din ang kanyang kamay, pero hindi dahil sa takot sa engkanto. Takot ito ng anak na baka mawala ang tanging mundo niyang totoo. Sa loob ng health center, habang ini-examine si Aling Nena, tumingin si Mara sa bintana at nakita niya na sa labas may aninong nakatayo sa ilalim ng puno, hindi malinaw ang mukha pero ramdam niyang may nanonood. Hindi siya sumuko, hang sa halip huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili na kahit ano pang laro ang hinahain sa kanya, hindi niya ipagpapalit ang dignidad niya at hindi niya hahayaan na dahil lang sa pag-ibig, mawawasak ang buhay na pinaghirapan nilang buuin. Pagkalipas ng 1 linggong halos walang tulog, dinala ni Mara pabalik ang sarili niya sa mundo ng engkanto sa parehong pagitan ng tulog at gising. Dala ang pagod pero dala rin ng isang uri ng lakas na hindi niya alam na meron pala siya. Nang mulat siya sa lugar na laging dapit hapon ng liwanag, hindi na siya naninig tulad ng dati. Masakit pa rin ang katawan niya pero mas klaro ang isip niya. Sa gitna ng baryo ng mga engkanto, naroon ulit ang bilog na bato.
Naroon ang mga matatanda sa konseho at naroon si Liraya na tila hindi nagbabago ang postura, eleganteng parang hindi natitinag ng kahit anong panahon. Sa tabi niya, si Elian ay nakatayo, tahimik pero halatang umaasang makikita sa mga mata ni Mara ang sagot na ligtas siya. Lumapit si Mara sa harap, hindi siya yumuko ng sobra, hindi rin siya naging bastos. Tumayo siya bilang tao na alam ang lugar niya. Ang matandang babae sa konseho ang unang nagsalita, mabagal ang tinig pero mabigat ang kahulugan. Natapos mo ang 1 linggo, sabi nito. May nakita kaming hirap, may nakita kaming takot, may nakita rin kaming pagpili. Ngayon, bago magpasya ang konseho, hihingi kami ng sarili mong salita. Ano ang natutunan mo, tao? Huminga ng malalim si Mara at tinignan ng mga nakapaligid. Sa isip niya, bumalik ang mga gabi sa health center, ang mga reklamong dumudurog sa negosyo, ang hiya ng maparatangan at ang lagnat ni Aling Nena na muntik magpawala sa kanya ng kontrol. Gusto niyang ilabas ang lahat ng galit, lalo na sa ideyang may mga mata na naglaro sa buhay nila. Pero naalala niya ang dahilan kung bakit siya tumayo sa harap nila. Hindi siya naroon para manalo sa yabang, kundi para protektahan ang sarili niyang mundo. Ang natutunan ko po, sabi niya, malinaw, ay hindi ko kayang pilitin ang 2 mundo na magkasya sa gusto ko lang. Pero kaya kong piliin ang tama kahit mahirap. Hindi ako humingi ng madaling daan. Hindi ko ginamit ang takot para manlamang at hindi ko ipapasa sa iba ang kapalit na dapat ako ang humarap. Tahimik ang paligid. Ramdam ni Mara ang tingin ni Liraya na parang kutsilyo pa rin, pero mayon parang may halong pagsusuri na mas malalim, hindi na lang simpleng pangmamaliit. Lumapit si Liraya ng bahagya at tumitig sa kanya, halos magkalapit na ang mukha nila, at saka nagsalita sa mababang boses na hindi maririnig ng lahat kung hindi ka nakikinig. Ang dali mong magsalita kapag tapos na ang pagsubok, sabi nito. Pero alam mo ba kung bakit ako mahigpit? Hindi nag-iwas ng tingin si Mara. Hindi ko po alam lahat, sagot niya, pero alam ko po na hindi pagmamataas ang sagot sa takot. Bahagyang kumislot ang panga ni Liraya at sa unang pagkakataon, tila may bitak sa perpektong kontrol niya. Noon, sabi nito, mas mabigat na ngayon, may kapatid akong tulad ni Elian, umibig sa tao. Pinaniwala niyang kaya niyang bantayan, kaya niyang kontrolin ang batas, kaya niyang ipagsabay ang mundo. Sa una, maganda. Sa huli, nawala siya. Hindi ko alam kung namatay, kung nakakulong, o kung pinili na lang niyang hindi bumalik. Ang iniwan niya sa amin ay kahiyan at sugat na hindi nakikita. Tumigil si Liraya at kahit hindi siya umiiyak, may lamig sa boses niya na parang matagal nang pinipigilan. Simula noon, natutunan kong ang pag-ibig sa tao ay apoy. Maganda, pero nakakapaso. Kaya kung may yabang akong dala, armor yun, dahil ayokong mawala ang anak ko. Narinig ni Mara ang biglang paghinga ni Elian. Parang gusto nitong magsalita, pero pinili nitong manahimik. Sa sandaling iyon, hindi na lang Liraya ang mayabang na biyanan sa harap niya. Isa rin itong ina na takot na binalot ang takot sa pagiging mataas ang tingin sa sarili para hindi siya masaktan ulit. Hindi tinapakan ni Mara ang pagkakataong iyon para gumanti. Sa halip, dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi ko po kukunin si Elian sa inyo. Hindi ko po siya aagawin sa mundo ninyo. Kung papayagan niyo po, magiging tao ako na marunong respetar sa batas, marunong mag-ingat at marunong tumayo sa sariling paa. Hindi ako nandito para humingi ng swerte. Nandito ako para maging tulay, hindi dahilan ng gulo. Nagtiginan ng mga matatanda sa konseho. May mga bulong-bulong na hindi masama, kundi nag-uusap na parang may bigat na desisyon. Ang matandang babae ang muling nagsalita. Kung gayon, may kasunduan,
Mananatili kang may karapatang makalapit, ngunit may hangganan. Hindi ka pwedeng dumaan sa pinto kung kilan mo gusto. May mga araw at oras na itatakda. May ritual na proteksyon upang hindi ka maubos. At higit sa lahat, bawal ang pag-abuso ng anumang pabor o swerte para sa yaman. Ang tulong ng mundo namin ay hindi para gawing negosyo. Tumanggi si Mara. Pakiramdam niya ay may gumaan sa dibdib niya kahit hindi pa tapos ang lahat. Si Elian ay tumingin sa kanya na parang gusto niyang yakapin pero pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang hindi pa yun ang oras. Tumayo si Liraya at lumapit sa konseho at sa isang maikling sandali, tila pinili nitong ibaba ang pride kahit hindi niya aaminin. Kung lalabag siya, sabi ni Liraya, ako ang unang haharap sa anak ko. Tapos tumingin siya kay Mara at ang tingin niya ay hindi pa rin mainit pero hindi na rin puro pang mamaliit. At kung lalabag ka, dagdag niya, hindi kita pagliligtas. Tumingin si Mara ng diretsyo, hindi nagmamakala. Hindi po ako lalabag dahil hindi ko kayang ipagpalit ang nanay ko, ang buhay ko at ang sarili kong dangal para sa isang bagay na pwede ko ring sirain. Sa katahimikan na sumunod, naramdaman ni Mara na ang pinakamahirap ay hindi ang takot sa dilim, kundi ang pagharap sa taong mayabang na natatakot pala. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag na walang araw, unti-unti niyang naiintindihan na ang tunay na laban ay hindi lang sa pagitan ng tao at engkanto, kundi sa pagitan ng pagmamataas at pagpapakumbaba, ng kontrol at pagtanggap. Kapag katapos ng kasunduan, hindi biglang naging magaan ang lahat, pero unti-unting naging malinaw ang daan. Sa mundo ng tao, nagising si Mara isang umaga na parang may bagong hangin sa baga niya. Hindi na siya hinihingal sa simpleng pagbangon. Hindi na mabigat ang ulo niya na parang may nakadagan. Parang may pader na dati humihigop ng lakas niya, ngayon ay naituwid na. At kahit pagod siya sa trabaho, pagod iyon ng normal na tao. Hindi pagod na parang inuubos ang kaluluwa. Sinunod niya ang tinakdang limitasyon. Hindi siya pumupunta sa balete, hindi siya humihiling ng swerte. Kapag may problemang dumarating sa negosyo, hinaharap niya pa rin gamit ang disiplina at tiyaga. Mas naging maingat siya sa pag-iimbak ng puhunan, mas naging maayos sa pakikipag-usap sa buyers, at mas naging mapagpakumbaba sa paghihingi ng tulong kapag kailangan. Napansin ni Aling Nena ang pagbabago. Parang gumaang ka, sabi nito habang nagtitimpla ng kape. Dati parang laging may dinadala kang mabigat. Ngumiti lang si Mara at sinabing baka natuto lang siyang huminga ng tama. Hindi niya sinasabi ang totoo, pero sa puso niya nagpapasalamat siya na hindi nadamay ang nanay niya sa anumang alaala o pagkawala. Si Elian ay dumadalaw na ngayon sa paraang hindi nakakabaliw sa isip ni Mara. Hindi na siya biglang sumusulpot sa gitna ng tao. Kapag gabi, nandun siya sa labas ng bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik na parang bantay na hindi kailangang magpakitang espesyal. Minsan mag-uusap lang sila ng mahina, tungkol sa mga maliliit na bagay, tungkol sa mga pangarap ni Mara na balang araw makapagpatayo ng mas maayos na tindahan, tungkol sa mga alaalang dala ni Elian na hindi niya kayang ikwento ng buo dahil may mga bahagi raw ng mundo na bawal banggitin. Mas naging simple ang pag-ibig nila, mas totoong tao ang pakiramdam, at sa simpleng anyo noon, mas lalo itong naging matibay. Natutunan ni Elian na ang pagtulong ay hindi kailangang may mahika. Kapag nakikita niyang hirap si Mara magbuhat ng mga kahon, siyang tahimik na tumutulong ng hindi nagpaparamdam sa iba. Kapag nakikita niyang napapansin ng kapitbahay na parang laging may lalaki sa dilim, lumalayo siya at hinahayaan si Mara na manatiling normal sa mata ng barangay. At si Mara naman, natutunan niyang huwag gawing dahilan ng engkanto para maging espesyal. Mas pinili niyang maging responsable para kung sakaling mawala ang lahat ng hiwaga, buo pa rin siya. Sa mundo ng engkanto, may pagbabago ring hindi agad nakikita.
Hindi bumait ng biglaan si Liraya. May mga araw na malamig pa rin ang tingin niya kay Mara at may mga sandaling parang sinusubukan pa rin niyang kung kaya bang tumayo ng babae sa harap ng mga bulong at pagtingin. Pero hindi na niya ito hinahayaang mapahiya sa harap ng konseho. Hindi na siya nagsusulong ng malupit na kondisyon. Sa halip, pinapanood niya mula sa malayo, parang ina na ayaw aminin na nag-aalala siya kay Mara. Hanggang isang gabi, tinawag si Elian pabalik sa mundo nila dahil humina raw ang kapangyarihan ni Liraya. Hindi ito sakit tulad ng tao, kundi parang pagkapagod ng isang nilalang na matagal nang nakakapit sa galit at pride. Sabi ng matatanda, ang mga tulad ni Liraya ay hindi agad bumabagsak, pero kapag ang loob ay matagal nang nagkukublin ng sugat, may araw na bibigay din ang katawan. Nang marinig iyon, walang pag-aatibali si Mara. Kahit kabado, kahit alam niyang hindi siya welcome sa loob ng bahay ni Liraya, sinunod niya ang takdang oras at ritual at pumasok sa mundo ng engkanto kasama si Elian. Sa loob ng bahay, nakita ni si Mara si Liraya na nakahiga. Maputla ang mukha, mas tahimik ang aura, parang naubos ang lakas na matagal niyang ipinapakitang hindi nauubos. Ang mga kasama ni Liraya ay nagulat nang makita si Mara pero hindi siya pinaalis ni Elian at sa unang pagkakataon, walang nagsalita para pigilan siya. Lumapit si Mara at umupo sa tabi ng higaan. Hindi siya nagdasal ng malakas, hindi siya nagbigay ng sermon. Kunuhan niya ang ilang halamang itinuro sa kanya noon sa pagsubok, pinakuluan sa maliit na palayok at hinayaang kumalat ang amoy na pamilyar sa kanya mula sa bahay ng lola niya. Pinunasan niya ang noo ni Liraya sa parehong paraang pagpupunas niya sa noo ni Aling Nena tuwing nilalagnat. Tahimik lang siya, parang ang ginagawa niya ay normal, hindi kabayanihan, hindi panglilimos ng pagtanggap, kundi simpleng pag-aalaga dahil may tao sa harap niya na nangangailangan. Nang magmulat si Liraya, tumingin ito kay Mara ng matagal, parang tinatansya niya kung panaginip ba yon o totoo. Kumingas ang labi nito at sa boses na mahina pero malinaw, nagsalita siya na hindi niya karaniwang sinasabi. Akala ko, ang tao ay laging humihingi. Nanatiling kalmado si Mara. Hindi po lahat, sagot niya. May mga taong natuto lang magtiis kaya akala ng iba'y humihingi. Tahimik si Liraya at pagkatapos, bahagyang ipinikit ang mata nito na parang napagod sa sariling pagmamataas. Ikaw, dagdag niya halos pabulong, marunong kang magbigay. Hindi iyon malaking paghingi ng tawad, hindi iyon dramatic na pagyakap, pero para kay Mara, supat na iyon bilang unang bitak sa pader na matagal nang nakatayo. Sa gilid ay nakatingin si Elian sa kanila at sa mga mata niya may luha na hindi bumabagsak. Luha ng anak na matagal nang naghintay ng sandaling, hindi na lang galit ang umiiral sa loob ng bahay nila. Pag-uwi ni Mara sa mundo ng tao, dala pa rin niya ang parehong responsibilidad, pero mas magaan ang dibdib. Naiwan sa kanya ang mensahe na hindi niya kailanman makakalimutan, na ang pinakamalakas na mahika ay hindi ang pagbabaluktot ng swerte, kundi ang kabutihang hindi kayang bilhin, hindi kayang utusan, at hindi kayang patahin ng kahit anumang pagmamataas. At sa pagharap niya sa bagong araw, alam niyang hindi man perpekto ang lahat, buo na ang direksyon. Hindi siya nawala, hindi niya nawala ang nanay niya, at sa pagitan ng dalawang mundo, natutunan niyang manatiling tao kahit ang mga engkanto ay sinusubukan ng puso niya.